Yakima bike rack, yung bike rack na nakuha natin. Ngayon yung Yakima, first time kong gumamit ng ganong klaseng bike rack. So una, nag-acquire tayo ng tow hitch. Sa umpisa nga, nagka-problema pa yung tow hitch na binili natin. Ang una, SR tow hitch. Unfortunately, hindi fit yung Yakima to pair with the SR. Kaya pinalitan natin. Right there and then, hindi ako pumayag na kumbaga ipilit na isalpak yung Yakima dun sa SR na tow hitch. So naghanap tayong iba, pinalitan nila. So kinabit nila yung hammer na tow hitch. Now, kanina umaga, first time kong lagyan ng dalawang bike. My observation is, ano siya, parang bouncy, gumagalaw siya. Not sure kung ganun talaga yung mga tow hitch pair with Yakima. Kasi okay naman ang pagkakakabit niya, tighten naman mabuti, secure naman I think. Pero nga, bouncy. Comment naman kayo yung merong mga bike rack na ganong klase, kung pag pinupuno nyo ng 2 to 3 bikes, bouncy siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano kinakabit yung bike dun sa Yakima bike rack. Tapos mamaya dadaling ko rin kasi itong bike, iluluwas natin ng Manila. Kanina kasi nung binabiyahe ko siya from Apalit to Angeles, yun, kinakabahan ako kasi dalawa yung bike na nakalagay. So medyo nag-bouncy nga siya, kaya medyo kabado ako. Days later. Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to the vlog. Meron akong kwento na gusto kong i-share sa inyo. As you all know, I just recently acquired a tow hitch and kumuha rin ako ng Yakima bike rack kay Boss Russell. So yun nga, ginamit ko siya. It's just 2 days ago. Acquired it from Accessoria Car Accessories. Pinakabit natin and then biniyahe ko na pabalik ng Pampanga. So the following day, ito yung istorya. O syempre, para matest natin, gagamitin natin. Kasi nung nag-acquire tayo, nung binili natin yung tow hitch as well as the bike rack, hindi ko naman siya na-test Nilagyan namin ng bike, yung bike ni Boss Russell. Tapos binidyoan ko para maipakita yung bike rack. So I don't have any idea about the tow hitch, no? So nagkataon naman may pasok yung anak ko sa Angeles, siya nag-aaral. So hinatid ko siya, malis kami ng 5 AM in the morning. Kinabit ko yung bike ko tsaka yung bike ng anak ko. So dalawang bike yung nilagay namin kasi nagbo-bike to school yung anak ko Sa biyahe namin from Apalit to Angeles, I was very worried kasi dun sa MacArthur Highway pa lang, paglabas ng subdivision namin, merong construction area doon So nagbo-bounce yung mga bikes na nakabit sa bike rack. So iniisip ko, ano kaya ang problem? Is it the bike rack or the tow hitch? Iniisip ko, okay naman yung brand ng Yakima. I don't have any idea about the Hammer tow hitch. So yun nga, inisip ko baka ganun lang talaga siya. So tuwing madadaan kami sa may lubak or sa uneven surface, kitang-kita na nagbo-bounce yung dalawang bike sa likod. Nakikita ko siya sa rear view mirror, bantay-bantay ko siya. So hindi ko siya na-videohan kasi nung time na umalis kami, it's 5 AM in the morning, madilim siya. So nung nasa dorm na siya, isa na lang yung bike na naiwan, which is my bike. So nagbiyahe naman ako from Angeles to Clark para naman mag-ensayo. Nagbike naman ako sa Clark. So along the way from Angeles to Clark, I am experiencing... Dali, may tumatawag Okay, tuloy tayo.
along the way from Angeles to Clark, nakaka-experience pa rin ako ng pagbabounce kahit na isa na lang yung bike. So napapaisip na ako, talagang kinakabahan ako kasi parang hindi siya normal eh. So I called my friend, si Leonard. Meron siya kasing bike rack din, tapos naka tow hitch din siya. Kaya lang hindi nga ganun yung brand ng tow hitch niya. Nagtanong lang ako kasi baka normal eh. Bro, nakita ko meron kang bike rack, sabi ko sa kanya, and you have a tow hitch. Tinanong ko sa kanya, talaga bang ganun? Is it normal na kahit isa lang yung bike, medyo bouncy siya o nagwababol? Tapos pag lalo na nung nilagyan ko ng dalawang bike, ganun ang problema. Sabi niya sa akin, hindi bro, normal na gumalaw siya, pero para mag-bounce hindi yun normal. Baka hindi lang maigpit, so check mo, baka kailangan maigpitan. So chinek ko, tinry kong higpitan, nakahigpit naman siya eh. Okay naman yung pagkakakabit ng mga mechanics. Naisip ko baka may problema dun sa tow hitch, pero inaalis ko pa rin sa isip ko, basta parang baka normal lang yon. So after ko mag-training, meron naman akong schedule. Luluwas ako ng Quezon City kasi papaayos ko naman yung bike. Yun na nga rin yung bike na dala ko, yung gravel bike. Papacheck ko yung bottom bracket kasi medyo madumi na. Dinala ko siya sa Pedal Lane PH. So yun nga, napaayos ko na yung bike. Then meron naman sila mechanic doon. Tinanong yung mechanic, talaga bang ganito, normal ba to? Okay naman daw yung pagkakabit doon sa chassis ng sasakyan. Walang problema, talagang maganda yung pagkaka-screw. So naisip ko na naman, baka talagang normal lang yon. Pauwi ako ng Quezon City to Pampanga. Tinitingnan ko pa rin yung bike ko. Bouncy pa rin siya. Nakakaramdam pa rin ako ng, kumbaga wala akong confidence kasi alam mo yung bike mo, ang alalahanin mo baka matanggal, malaglag, basta maaksidente kung ano man. Tapos nalaglag na nga yung bike mo, makaka-aksidente ka pa ng sasakyan, malaking abala at malaking problema. So delikado talaga. So ang nakauwi na ako, hindi talaga ako kampante. Alam nyo yon, yung pagka nakakaramdam ka na parang hindi ka nagtitiwala dun sa product na nabili mo. So ang ginawa ko, I made some research. Isip-isip ako, baka may problema talaga yung tow hitch. So nag-search ako, naghanap ako ng ibang tow hitch. Nakontak ko nga yung isang tow hitch seller. Sabi ko baka pwedeng maka-check ng tow hitch mo, pagka okay, kukunin ko, bibiling ko. So madalit sabi, nagkaroon kami ng deal today. Kita kami sa Quezon City sa isang parking ng Centris. Doon niya tinanggal. Pinakita ko sa kanya yung tow hitch ko. Then sinabi niya sa akin, meron din siya mga client na same experience dun sa Hammer tow hitch. At yun nga din ang napalit niya. Buti na lang nagkataon din na yung nakontak ko, yung nakausap ko na yun, yung mga naging client niya, we all have the same experiences with the Hammer tow hitch. So akin, 2 days hindi ako masaya. Yun, hindi ko alam kung anong gagawin ni Accessoria Car Accessories, no? Hindi ko alam kung anong gagawin nila kasi nag-SMS ako, nag-message ako dun sa nakausap ko. Sabi ko baka pwede pang isole. Wala naman akong kung ayaw na nilang ipasole, okay lang. Pero hindi ko naman yun ibebenta na kasi para ano pa ibebenta ko tapos may makakabili. Baka mamaya maka-aksidente pa, magka-problema pa. Sana kung papalitan nila mas maganda, pero sana makarating din sa Hammer to. Hammer tow hitch. Hindi ko lang alam kung maintindihan nila ako kung gawa yun sa abroad. Tagalog kasi to. Ayun lang. Ang akin lang, no, mga kapadyak, ito yung design niya. Makikita nyo yung Hammer tow hitch, napakanipis ng materials kumpara dun sa ipinalit ko. Ang layo ng pagkakaiba, ang layo ng diferensya. Kaya nga nung na-install yung hindi ko pa nilalagyan ng bike, dinidiinan ng mechanic na nagkabit dun sa bago kong tow hitch, walang problema yung bike rack. Ayan, makikita nyo. Ibig sabihin, ang problema sa tow hitch talaga. Kasi yung ipinalit na tow hitch, ayan, dinidiinan ng mechanic na nagkabit, very stable. Okay na okay siya kumpara dun sa Hammer tow hitch. Ngayon mga kapadyak, sa aking mga followers, sa aking mga subscribers, kung naghahanap kayo ng tow hitch, hindi ko po mairekomenda sa inyo yung Hammer. If it will be offered to you
ng supplier nyo o kung saan man kayo bibili, sasabihin nila eto kunin nyo yung Hammer kasi ito yung available dito sa Nissan Terra Sports. Wag na wag nyong kukunin. Wag. Lalagay ko yung link sa description box kung ano yung gamit ko ngayon na tow hitch. Yun na lang ang kunin nyo. Utang na loob, wag kayong bibili ng Hammer tow hitch. I cannot recommend. Hindi ko nga yan ibebenta na eh. Naku, para ano ibebenta ko pa siya, kawawa lang yung makakabili. Parang manloko lang ako ng kapwa ko. Di bali nang maging kalugihan ko siya, wag nyo lang maging kalugihan. At di bali nang magastusan tayo, konti lang yon kaysa naman makapang-argabyado ka pa ng kapwa mo. Pero sana, siyempre, nakakapanghinayang din, sana palitan. Pero kung hindi pa papalitan, okay lang yun. Ang importante, yung ilalagay kong bike ngayon sa mga rides ko, sa mga races, sa mga events, okay na ako dun. Kasi I have the confidence na, kumbaga, alam ko na itong gamit ko ngayon, yung tow hitch na to, tsaka yung bike rack ko, safe and secure yung aking mga bikes, yung ikalagay ko dito. Yun lang mga kapadyak, gusto ko lang i-share yung aking experience, kahit sabihin mo pang sad experience, pero alam ko para sa mga kapanood nito, makakatulong ito sa inyo. Yun, if you like this content, please give it a thumbs up. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe naman kayo mga kapadyak ko, para kung sakasakali meron tayong mga products na marireview, makatulong din sa channel na to. Ayun mga kapadyak, maraming salamat po. Ride safe, eat healthy. God bless you all. Cycling Chef po.